Praise the Lord. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna imanalangin. Panginoon, salamat o God sa umagang ito, Lord, na patuloy na pinagkakatipon-tipon mo ang iyong anak sa iyong santuaryo, na kung saan, Panginoon, ay patuloy ka po nilang pinapupurihan at napapakinggan ang iyong banal na salita. Kaya dalangin po, Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. Sino po ang masaya sa umagang ito? Amen. Amen. Dahil tunay po na ang mga anak ng Diyos ay masaya at lalo-lalo na po kung tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. So sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan, it is about the comes of God's Word. The Word, C-O-M-E. Comes of God's Word. And our text, please open your Bible in the book of John 14, verse 18. In John 14, verse 18, yan po yung text po natin sa umagang ito. Ang sabi niya, John 14, verse 18. Okay. Sabi po rito sa kanyang salita. John 14, verse 18. I will not leave you as orphans. I will come to you. So alam po natin ang ibig sabihin ng orphans, di ba? Napakahirap. Maaaring meron sa atin dito na na-experience niya yung pagiging orphans. Ibig sabihin, walang magulang. Although, of course, may nanay na nagsilang at may ama. Kaso madali sigurong maagang nauwi na. O di kaya, hindi niya alam kung sino yung kanyang mga magulang kasi minsan may mga ganun, di ba? No? Pero ang pangako ng Panginoon, I will not leave you as orphans. I will come to you. Kaya alam po natin, hindi man po natin naranasan yung pagmamahal ng nanay, pwede ibigay ng Diyos. Ang pagmamahal ng ama, pwede pong ibigay ng Panginoon. So maaaring meron dito hindi naranasan yung pagmamahal ng ama. Although my father, kasi even for me, bata ako nung nawala ang father ko. No? So hindi naranasan kung yung pagmamahal ng isang ama na minsan you are longing for it. But praise the Lord because we know na ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran at Diyos na nasa puso po ng bawat isa sa atin, siya po yung ating magulang. Amen. Okay. So titingnan po natin sa kanyang banal na salita, what are the comes of God's Word? Kaya yun po yung title natin, Comes of God's Word. Titingnan natin. Okay. What are the comes of God's Word? Actually, marami ito. But this morning, siyam. Marami din yung siyam, kasi more than one. Kaya marami. Pero mas marami pa. Kaya kung babasahin po ninyo ang salita ng Panginoon, sasaliksikin po natin ang kanyang salita, pwede ninyo siyang ituloy. May number 10, 11, 12. So, paramihan na tayo. Tingnan na natin. Homework po yan ng bawat isa. Dagdagan ninyo. No? Itong word na come. The comes of God's Word. So, number 1 po na ating titingnan, come to the gospel. Come to the gospel. What is gospel? Gospel means the Word of God. At alam po natin na napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Sabi ng ating MC, 3 times tayo ngayon. Yung mga DTC student, 4 times. So tingnan po natin if we have time mamaya after this service, kung pwede tayong makahabol ng ating DTC kasi patapos na po tayo. We are already in the dispensation, which is kompleto na rin po yung recorded ko sa mga DTC student. So, hindi man kayo maka-attend, you can go back to our chat group. Kompleto po yan. Mula noong lesson 1 hanggang sa matapos po yung lesson. Aside from the face-to-face na ginagawa po natin, naka-live po siya sa ating chat group.
Okay. So sabi po dyan sa Matthew 4 verse 17, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Kaya mga kapatid, dito makikita po natin na nung nabubuhay ang ating Panginoong Jesus, talagang ang kanyang sinasabi, no, na inihahayag niya ang salita ng Panginoon. So praise the Lord dahil ang bawat isa po sa atin ay nakapakinig ng salita ng Panginoon. Lumapit po tayo sa salita ng Panginoon because without the Word of God, hindi po natin lubusang makikilala kung sino nga ba si Jesus sa buhay natin. Tayo mga Pilipino, maka-Diyos, mula pagkabata, kilala natin si Jesus. Pero ang tanong, gaano kaya natin kakilala si Jesus? Di ba, alam lang natin, anak ng Diyos, isinilang noong December 25. Yun pala, pag nagbasa tayo ng kanyang banal na salita, wala palang date doon na kung saan isinilang ang ating Panginoong Jesus. Pero salamat, dahil sa mundong ito, binigyan siya ng kanyang birthday. No, tayo nga may birthday sa mundong ito. So, ganun din po ang ating Panginoon. Although, hindi po yun yung totoong day na siya ay sinilang sa mundong ito. But praise the Lord, kasi kahit pa paano nabigyan siya ng araw. At alam natin na ang mga tao, pagkapanganakan po ng ating Panginoong Jesus, masaya ang mga tao kung ano-ano yung kanilang selebrasyon. Pero ang totoong meaning ng Christmas, hindi nila alam. But for us, mga believers, every day ay alam po nating birthday ni Jesus Christ. Amen? Okay. So, paglapit po sa gospel. Gospel is the Word of God. And we know that the Word of God is very, very important in our life. Ito po ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. So, kailangan natin palaging lumapit sa gospel na ito at nagiging kaparte na po ito ng buhay natin. Pag sinasabi natin tayo ay believer, of course, kaparte ng buhay po natin ang salita ng Diyos. Hindi lamang po yung physical natin, yung ating pinapakain, but even our soul and spirit. At ang pagkain po ng ating kaluluwa at espiritu ay ang salita ng Diyos. So, salamat sa Panginoon kasi mula kahapon pa, sino po yung mga present dito kahapon? Yung mga lumabas? Praise God! Di ba ang saya-saya natin kahapon? Lumabas yung mga talento ng bawat isa. At mas maganda pala yun pag statutory holiday. At least, presentation. Kasi tingnan ninyo pag presentation, puno ang church. Di ba? Yan. Kasi nga, nandun sila sa loob. So praise God dahil nakita po natin kahapon, iba't iba po yung talento. Although sabihin na natin, ang ginawa lang naman ng mga kapatid natin, umawit, nagsayaw. No? Pero iba't iba yung klase na ipinamalas nila with regard sa kanilang pag-awit, sa kanilang pagsayaw. May kanya-kanyang creativity ang bawat isa. Amen? Okay. So number two. Number two is that come to the invitation. Come to the invitation. Salamat sa buhay po ng ating mga baguhan ngayon. Kasi merong nag-invite sa inyo. Niyaya kayo mga kapatid. At kayo ay nakarating at nakasama po namin sa umagang ito. And Isaiah 55 verse 1. Okay, sabi po dun sa Isaiah 55 verse 1. Come all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat. Come, buy wine. Hindi po itong wine na iniinom ngayon, kasi ang wine na ito noon, hindi po siya katulad ng wine ngayon na nalalasing ka. Ang wine po noon hindi nakakalasing. So, come, sabi yan, buy wine and milk, without money and without cost. Okay? So, ito po ay invitation po ng Panginoon. Nang ibig sabihin mga kapatid, yun pong kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon, ito po ay libre. No?
Libre po ang kaligtasan na ito. It is a free gift of God na ang gagawin lamang po natin ay tanggapin. No? That is our part. Tanggapin ang kaligtasan na ito na ibinibigay ng Panginoon, pero meron po tayong dapat gawin. Kaya ang topic na natin kahapon in the morning, no? Work out your salvation with fear and trembling. Okay? Libre siya, pero kinakailangan na meron tayong gawin. At alam natin, kaya kailangan na ulit ang salita ng Panginoon upang sa ganun po ay lubusang ang eternal life, ang buhay na walang hanggan na ito ay mapasa atin. Actually, for those who believe in the Lord Jesus Christ, acknowledge Him as their Lord and personal Savior, hawak-hawak na po natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Kasi nga, no, nandun po, na nung inimbitahan po tayo ng Panginoon, nung sinabi ni Lord sa atin, come, lumapit po tayo sa Kanya. At ang mga nauuhaw, sabi diyan, because in the Lord Jesus Christ, there is satisfaction of our soul. Maaaring meron sa atin dito na you are longing for something. Kasi ganun ako. Nakilala ko ang Panginoon, hindi sa ako ay may problema, hindi sa may mga bagay-bagay na hindi maganda na nangyayari sa buhay ko, kundi nakita ko na there is something missing. No? May pera naman ako, maganda naman ang employment ko, okay naman ang pamilya, but there is something missing in my life. No? At doon ko natagpuan ang makilala ko ang Panginoon when I accept Him as my Lord and personal Savior, na ramdaman ko, parang nawala na yung hinahanap ko. Naging kumpleto. So, in my testimony, yun yung nakita ko. Kaya sabi ko ay tunay. Walang magagawa ang tao pag walang Kristo naghahari sa kanyang buhay, kahit na makamtan man niya ang buong mundo. But there is something missing in the life of that person. At ganun yung sitwasyon ko noon. Na kung tutuusin, di ba? Oh, okay naman. So ano pang hahanapin mo? Pero there is something not that I'm longing inside. Nasabi ko, no, Lord, may hinahanap ako sa buhay ko. But praise the Lord, kasi may nag-imbita sa akin. No? Sabi ko nga, inimbitahan ako doon sa Market and Kennedy Town. Kasi yun yung first employment ko noon. Kaya alam ko ninyo mga kapatid, pag nandun po yung desire natin na mag-invite kahit na anong lugar. Kasi inimbitahan ako sa Market and Kennedy Town. May nagyaya sa akin. She's from Mountain Province. So my spiritual mother is from Mountain Province. Siya yung nagyaya sa akin. And then sabi niya, uy, iniimbitahan kita sa church. So sabi ko, anong ginagawa ninyo sa church? Sabi niya, mayroong Bible study. O sige, Bible study, gusto ko yan. Kasi during that time, meron din akong katanungan. Because I was a very devoted Catholic. Ang tanong ko, bakit ang daming santo? Ang daming mga Diyos na iba't iba. No? Pero lahat yan alam ko. No? Alam kong mag-novena, mag-rosary. Ay, talagang number one ako dyan. No? So, nagkaroon ako ng katanungan. Bakit? No? Bakit ang dami? Hindi lang iisa. So doon ako nagkaroon ng yung bang gusto kong makapakinig ng salita ng Panginoon. No? Marinig ang kanyang salita, ano ba ang katotohanan. So because of that, ayan, no, sumama ako. Pero nung una sabi ko nga, based on my testimony, half day lang si Sonia. And then noon, walang permanent church. Buti nga ngayon, araw ng day off ninyo, alam ninyo kung saang lugar kayo pupunta. During that time, wala pang telephone. No. Walang telephone. Para malaman mo kung saan sila uma-attend, no, kinakailangan maaga ka kasi nandun sila sa charter garden. No. What I remember before is Pastora Julie. Maaga siyang nandun. No, siya yung palagi kong nakikita. And whenever si Somi, come Sonia, I pray for you. Yan ang kanyang ginagawa noon. Kasi she's belong to the education ministry.
Okay? And then, naranasan ko rin yung lalabas ako, hindi ko alam kung nasaan sila. Kasi usually nasa YWCA, doon yung inuupahan, or nasa Caritas. So hindi mo alam kung doon ka o doon. Kaya ang ginagawa namin noon, doon sa park. Doon ang daanan namin. Pupunta muna kami sa YWCA, pag wala doon, nandun sa Caritas. Nararanasan namin naglilibot para lamang makarating. Ganun kami noong kami mga bago. Pero kahit na ganun, si Sonia pa rin half day. Lalo na pag dyan sa YWCA. Kasi pagbaba ng YWCA is the St. Joseph. Joseph ba? Di ba may Catholic Church dyan? Oh. Anong pangalan nun? St. Joseph. Parang nakalimutan ko na. Basta may simbahan doon. Hindi ang St. Hand dito eh. Oh. Dito lang sa Bungad. Doon, merong church doon. St. Joseph, right? Oh. So pag natapos ang service ng Free Believers, nag-Bible study si Sonia pagbaba, dadaanan ng St. Joseph, dadaan muna ako doon. Yun na ang aking kinagisnan. Nandun ako, nagno-novena, nagro-rosary. Kasi yun yung kinagisnan, yun yung alam ko, at yun ang aking paniniwala. So I do that. Pero salamat, kasi noon wala kaming permanent po na pastor. Every month, relievo ang mga pastors noon na galing ng Pilipinas. Pag natapos sila dito, punta naman sila ng Macau, babalik, palit na naman. So, ganun yung ginagawa noong una. Okay? And then, merong pastor na from Kalinga naman. Ang pastor na ito, ang ganda pa ng kanyang preaching. Kung tutuusin, very simple lamang. Ilocano pa. Sabi niya sa akin, "Nusika, umay ka lang dito, half day." Wala na. Ay, imbis na full blessing mo, half lang. Tagalogin natin kasi may mga Tagalog. Sabi ng pastor na from Kalinga, sabi, kung ikaw pumupunta ka lang dito, half day, imbis na full ang blessing mo, magiging half lang. You know, that kind of word, napakalaki ng impact. Parang tinusok yung puso ko at parang naipako yung kwento doon sa upuan. Natapos ang serbisyo, hindi ako makatayo sa aking kinauupuan. Parang naipako nga. No? And then, sabi ko, bakit ganito? Pero ang maganda po, that's my beginning of my whole day. Hindi ako nakaalis sa araw na yan. Noon kasi, palagi kong sinasabi, kulang ng welcoming spirit ang church natin. Pag may bago, bahala ka sa buhay mo. Nung una, kasi yung nag-akay sa akin, isa pala siyang leader. No. So, merong leaders meeting. So, naiwanan ako. So dahil nagpaalam na ako sa kanya, alam niya kasi na hindi ako maguhulgan, alam niya, pauwi ako after the morning service. So ang ginawa ko during that time, kasi hindi ako nakaalis, ipinakilala ko ang aking sarili sa isang grupo. Sabi ko sa kanila, pwede po bang makisama sa inyo? Ako po si Sister Sonia, pwede po bang makiupo? Sabi siya, okay, sige, upo ka. Ganon. Ganon noong una. Kaya kung walang pumapansin sa inyo, mapapansin kayo. Hindi yung wala lang pumansin sa inyo, ay ayoko na sa church na ito. Hindi man ako pinapansin. Kapatid, no, magpapansin ka. Kung hindi ka pinapansin, kasi I do that. Kasi naramdaman ko na ang presensya ng Panginoon. And after that, kasi naakay ako, it's the month of September, October, the first time that I came after my birthday. No, October, November, December, no, and then January, I think January 2, 1993 is my spiritual birthday. No, nabaptize kami sa Stanley Beach. Ang lamig-lamig. Kasi grabe noon, winter time.
Malamig yun. Mga 6 o'clock ng gabi, inalubog kami doon sa Stanley Beach. But praise the Lord, alam niyo mga kapatid, after my water baptism, ang napansin ko, hindi na nagpapantalon si Sonia. Yun muna ko napansin. Kaya, for me, dahil bago ako noon, hindi ko yung napapansin, pero yung nag-akay sa akin, masaya siya. Kasi, pag araw ng linggo, nakikita na niya akong nakabistida. And then sabi niya sa akin, oh, praise the Lord. No? Kasi nung nabaptize ka, pati yung pantalon mo na nailibing, sabi niya sa akin. Oo nga naman, nailibing. Praise the Lord. No? Kaya mga kapatid, no, salamat po sa mga taong ginamit ni Lord na nag-invite sa atin. At nung in-invite nila tayo, nakarating tayo sa tahanan ni Lord. Dahil tunay, sabi niya, come all you who are thirsty, come to the waters. And you who have no money. Kaya kahit na walang pera, pero syempre, naghahanda naman tayo ng pang-offering natin, di ba? Pero ang maganda, kaninang pumasok tayo doon, walang nagsita sa atin at walang nagsabi, oy, may pera ka bang dala? Di ba wala? At hindi tayo nagbayad. So at least, libre. Amen? And even, kahit na sa pag-o-offering natin, wala namang lumapit sa atin na sasabihin, oy sister, hindi ka pa nag-offering sige, punta ka doon. Di ba walang lumapit? Sa mga hindi nagbigay ng kanilang offering, di ba walang lumapit? At walang nagbukas ng ating mga bag at wallet. So, there is still freedom. At yun ang ginagawa ng Panginoon. Kahit na yung mga matagal na dyan, di ba, still, meron tayong freedom. No? Ang ginagawa lang is that ine-exhort lang dito sa harapan, nasa atin na kung tayo ay susunod or kung ano yung magiging reaction natin. Dahil tunay po na ang kaligtasan na mula sa Panginoon ay libre at patuloy na ibinibigay ng Panginoon ito. Revelation 3 verse 20. Sabi diyan sa Revelation 3 verse 20, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Salamat sa mga kapatiran na nung kumatok ang Panginoon sa pintuan ng ating puso, pinagbuksan natin siya. Kaya kung inyo pong mapapansin, whenever that we have new ones, kung hindi pa po dumadalo ng ganitong gawain, no? Di ba ang ginagawa natin, we invite them and we pray for them that they need to accept Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Kasi for us Filipinos, although we know Jesus, pero dumating na ba sa buhay natin na sinabi natin kay Jesus, Lord, binubuksan ko ang aking puso. Di ba wala? Kasi biblical yun. Nasabi sa kanyang salita, we need to confess, we need to declare that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Kaya yun po yung ating ginagawa. We lead them in a sinner's prayer. So, praise the Lord. Okay. Number 3. Number 3 is that come for repentance. Come for repentance. So sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin at magsisi sa inyong mga kasalanan. Isaiah 1 verse 18. Sabi diyan sa Isaiah 1 verse 18, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Praise the Lord. So sabi ng Panginoon, come now, lumapit kayo sa akin. Maging ang mga kasalanan po natin, sabi ng mundo, ang pamantayan nila, pag ikaw ay pumatay, ikaw ay nagnakaw, ikaw ay gumawa ng mga masasamang mga bagay, sinasabi ng tao sa mundo, makasalanan ka, grabe ang kasalanan mo. Pero alam po ninyo sa mata ng Panginoon, malaki man yan o maliit na kasalanan, ay kayang-kayang patawarin ni Lord. At walang malaki, walang maliit na kasalanan.
As long as that all of us, no, lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba sa Kanya, nagsisisi sa ating mga kasalanan, God is able to forgive us. Even right now, na tinanggap na natin si Jesus, no? We are not perfect. There are times na tayo po ay nagkakasala. Pero ang napakaganda, we can easily realize na mali yung ginagawa natin. Kaya nasasabi natin, Lord, forgive me. At kung papansinin mo, hindi na katulad noon at wala na yung mga mabubulaklak na salita na lumalabas sa bunganga natin. Hindi po ba? Noon, grabe tayo magsalita ng masama. Pero ngayon, makapakinig ka ng salitang masama, parang yung tenga mo ay, di ba? Parang nabibingi ka, ayaw mong pakinggan. Kaya tuloy, nahahalata kung sino yung mga naniniwala sa Panginoon at hindi. Kasi kung mabulaklak pa ang iyong pananalita at may nakakapakinig sa iyo na isang mananampalataya, no, ang evaluation niya ay hindi to believer. Hindi ko naniniwala sa Panginoon kasi hindi pa nabago yung kanyang pananalita. Kasi yun yung makikita natin na talagang ma-o-observe po natin na binago ng Panginoon. Iba na tayong manalita. May pagbabago. Dahil tunay po, kaya kailangan nating mabago. Matthew 3 verse 29 ba po? Or 19. Anong inilagay ko dyan? Matthew chapter 3 verse 2 or 19? Data Pastor. Ha? Ay, wala. 2 Pastor. Matthew 3. 2? Kasi parang pinalitan ko eh. Okay? Matthew, tingnan ko sandali. Kasi parang pinalitan ko yung verse na yun. Hindi ko siguro na ilagay. Okay. Matthew chapter 3 verse 2, and saying, repent, for the kingdom of heaven is near. Okay. Magsisi, repentance. So ang pagsisisi po natin ay ilang degree? Mga estudyante, ilang degree? 360. Oh, mali na yun, 360 daw, bumalik ka. 180. Oh. Kasi pag 360, bumalik ka. Pag 90 degrees lang, left side or right side. So, kinakailangan 180. Kasi pag 180, turning back. Tatalikod. Pag tumalikod, ibig sabihin tatalikuran mo yung mga gawa mong hindi tama. That is the meaning of repentance. At yun yung palagi natin ginagawa. So ang status po natin ngayon, we need to have that repentant heart. Isang pusong palaging nagsisisi. At yan po ang kailangan po natin right now. Okay, number 4. Number 4 is that, come for prayer. Come. Come for prayer, sabi ng Panginoon. In Jeremiah 29 verse 12, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Lalapit tayo sa Kanya at ang gagawin ng Panginoon, makikinig siya. Because we believe that God answers prayer. Tinutugon ni Lord ang ating mga panalangin. So ang bawat isa po sa atin, pag tayo ngayon ay nanalangin, galing sa puso, hindi na kinakailangan na may mga ginagamit tayo sa pag-pray, na i-memorize natin yung prayer natin. Kundi ang panalangin po natin ay galing sa puso. Kung alam mong makipag-usap dyan sa katabi mo, ibig sabihin, alam mo rin manalangin. Because prayer means communication with God. No? Pakikipag-usap. At hindi lang ikaw yung nagsasalita, give time also that God will talk to you. And most of the time, no,
Anong way po nangungusap ang Panginoon? Through His Word. Kaya nga mahalaga ang kanyang salita. Kasi maririnig natin ang tinig ng Panginoon na siya ay nangungusap at sinasabi niya ang mga dapat at hindi dapat gawin natin sa ating buhay. So sabi ni Lord, then you will call upon me and come and pray to me. Kaya mga kapatid, lumapit po tayo sa Kanya sa pamamagitan po ng panalangin. Psalm 143 verse 1, sabi niya ulit, O Lord, hear my prayer. Listen to my cry for mercy. In your faithfulness and righteousness, come to my relief. So dito makikita rin natin na paglapit natin sa Kanya, and also God will come to us. Kaya salamat dahil naririnig natin, napapakinggan natin ang salita ng Diyos. At sabi ko nga, kung tayo ay susunod sa Kanyang salita, dumating man ang bagyo sa buhay, dumating man ang testing trial sa buhay, we can overcome because of the Word of God. Dahil makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Okay, number 5, right? Number 5 is that, come for rest of soul. Lumapit tayo sa Kanya dahil merong kapahingaan. Come for rest of soul. Ano ba yung soul? Soul means yung mismong ikaw, your will, your emotion, that is called soul or kaluluwa. Remember, man composed of body, soul, and spirit. Ang body, ang katawang ito. Na ang katawang na ito ay mayroong soul, kaluluwa. At ang kaluluwa, yan yung iyong mind, your will, your 5 senses, buong mong pagkatao, yan ang tinatawag na kaluluwa. At ang espiritu, no, merong man spirit, and if we have Jesus Christ, we will receive the Spirit of God. So sa atin po ngayon, meron tayong dalawang espiritu, the Spirit of God that is within us, aside from our spirit as a man. Dahil ang espiritu natin, yan yung nakikipag-communicate sa Panginoon. Because God is Spirit. At saan siya nakatira? Saang parte ng katawan natin, ang kwarto ng banal na espiritu? It is in our heart. Sa puso. Kaya kung yung puso mo, kapatid, yan ang room ng banal na espiritu, so nararapat lamang po na maging malinis ang puso niyan. No? Isang pusong malinis, isang pusong dalisay, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. So alam natin, pag sinabi nating malinis na puso, ibig sabihin ay walang unforgiveness, walang bitterness, walang jealousy, walang anger, walang envy. Lahat ng masasama dapat wala sa puso. Kundi ang dapat nandyan, the fruit of the Holy Spirit. So, ganun po ang status na po ng puso ng bawat isa sa atin. Na ang puso natin ay kinakailangan pong nandyan ang banal na espiritu. So kung mananatiling nandyan ang banal na espiritu, ibig sabihin talagang totally na tayo ay anak ng Diyos. Dahil nga ang DNA natin, meron tayong espiritu ng Diyos na nananahan sa ating buhay. Okay? So sabi diyan, come for rest of soul. Matthew 11 verse 28. Sabi niya sa kanyang salita, come to me, lumapit kayo, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya mga kapatid, kung sa umagang ito ay meron kang bigatin sa buhay, may mga bagyong nangyayari sa buhay, which is normal sa buhay natin. Di ba sa mundo, normal ang bagyo? Kaya nga sa Pilipinas, no, meron at mayroong bagyong darating. Alam natin yan.
At alam pa natin minsan kung anong buwan, di ba? Oh, pag ganitong araw, naku, buwan ng bagyo. So, ganun din po ang buhay natin. Kaya sabi diyan, no, come to me. Lumapit tayo sa Kanya. Yan po ang sabi ng Panginoon. All you who are weary, sa lahat po ng nabibigatan, sa lahat po ng may mga pangamba, alalahanin sa buhay. Ang dami kasi nating alalahanin. Ang dami nating worry sa buhay. Hindi pa dumarating ang bukas, nagwo-worry ka na. Kaya tuloy, sa salita ng Panginoon, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry itself. O, tingnan ninyo, di ba? Salita ng Panginoon. Pero tayo, malayo pa ang Christmas. No? Iniisip na natin. No? Ano kaya yung gagawin sa Christmas? Ano yung ganito? Ano yung ibibigay ko? Saan ako kukuha? Naku, ang layo pa kapatid. Hindi pa dumarating, problema mo na. Ang harapin mo yung ngayon. Ano ba yung ngayon? Kung hindi natapos ngayon, edi bukas ulit. Pag hindi natapos bukas ulit, meron pa namang bukas. Oh, isn't it? So do not worry. Hindi pa dumarating. No? Inuunahan mo na ang problema. Minsan sa atin, hindi pa problema, pero ang dating sa'yo, problema na. Kaya tingnan natin hindi pa naman problema, pero sa'yo parang ang laki-laking problema. Kung bagyo sana, no? Katulad ng Hong Kong, pag dumating ang bagyo, parating pa lang, signal number 1 na. Wala pang bagyo Minsan ganun ang buhay natin. Wala pa si bagyo, may signal na. Kaya, wag tayong mag-worry. Because worry, it is a sin. Kasalanan din po ang worry. Kasi pag nag-worry tayo, sinasabi natin sa ating sarili na hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kaya do not worry. Because worry, it is a sin. Kundi ang gawin natin, magtiwala sa Panginoon, and of course, living by faith. Yan po ang dapat po natin gawin sa mundo ito. So sabi ni Lord, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya kahit na may problema, may kabigatan, pag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, nararamdaman po natin ang kapahingaan. Kahit na may problema, still pa rin na payapang isipan. Kahit na may problema, still pa rin na merong kagalakan sa puso. Yan ang ibinibigay ng Panginoon. Kaya kung meron tayong mga testing trials ngayon, pero still pa rin po na payapa yung ating kaisipan, masaya ang ating puso, ibig sabihin, tunay, that we receive the rest that comes from the Lord. So, ganun po yung magiging status po natin. Kasi ang problema sa buhay, kakambal na po yan. Abnormal ka kapatid pag wala kang problema. Pag wala kang problema, abnormal ka. O, tingnan ninyo yung mga abnormal saan napupunta sa mental hospital. O, yung mga baliw, nandun sila. Pero kawawa sila, yung mga nandun sa mental hospital. Yun, wala na silang problema, talagang kinalimutan na nila ang kanilang problema. Kaya kung gusto nilang maging masaya, tatawa sila, nang tatawa. Gusto nilang umiyak, iiyak sila ng iiyak. Yun ang kanilang ginagawa. Pero kawawa, alam mo ninyo yung mga taong nawalan sa katinuan. Grabe yung kanilang pinagdaanan. Kaya sila po ay nawala sa kanilang sariling kaisipan. Kaya huwag ninyong hahayaan. Kahit na gaano po kabigat ang problema, mga kapatid, huwag ninyong hahayaan. Kasi kung yan po ay hahayaan ninyo, saan kayo mapupunta? Sa mental hospital.
Kundi sabi diyan, hayaan natin na ang Panginoon po ang siyang kumilos sa buhay natin. No? Ipagkatiwala po natin sa Kanya. And remember, hindi ka bibigyan ni Lord ng problemang hindi mo kaya. Yan po dapat yung mag-encourage sa atin. Kaya ganito ang problema ko, Lord, dahil kaya ko ito. Hindi mo ito ibibigay sa akin, Panginoon, kung hindi ko kaya, magiging kaya ko ito dahil kasama kita. So, kasama natin ang Panginoon, kaya we can overcome, mga kapatid. Tingnan ko ninyo yung mga Muslim po dito, sa mga Chinese. Ano ang ginagawa nila? Suicide. Grabe. Kasi yung suicidal nila talagang lumulundag sila from the... Grabe yun. Pero ang mga Pilipino naman, maghahanap yan ng pesticide. Imbes na, ang mahal-mahal pa naman, imbes na gagamitin sa bukid, siya na ang unang nakinabang. At tunay, di ba? So, di ba tingnan ninyo, kung merong nagpapakamatay sa Pilipinas, maghahanap ng intex. Pesticide. Yan ang kanyang hahanapin. Lason. Tatalunin niya talaga yung mga halaman. Paano tao siya? So, pero pag may Kristo po sa buhay, no, alam natin na hindi natin yan pwedeng gawin. Okay? Next is that, come for personal cleansing. Number 6. Kasi sabi ko na ito. Come for personal cleansing. Luke chapter 10 verse 9. Sabi diyan, heal the sick who are there and tell them, the kingdom of God is near you. Praise the Lord. Dahil tunay po na mayroong kagalingan. Kaya kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, meron pong kagalingan sa lahat po ng aspetos ng buhay natin. There is healing in every aspect of our life. James 4 verse 8. Pakilagdan po. James 4 verse 8. Okay, sabi niya sa James 4 verse 8. Meron ba kayong Bible? Meron. Okay, James 4 verse 8, sabi po rito, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, mga kapatid, lumapit lamang po tayo sa Panginoon, magpalinis po tayo sa Kanya, dahil tunay po na tayo po ay kayang-kayang linisin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no, sabi ni Lord, come to me. Kaya kung lalapit po tayo sa Panginoon, wag po tayo magdalawang isip, just come to Him. Okay, number 7. Number 7 is that come for help. Psalm 121 verses 1 to 2. Sabi niya ulit dyan, I lift up my eyes to the hills, where does my help come from? Saan ba nanggagaling yung aking tulong? Sabi niya, it is a question mark. And verse 2, sabi niya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kaya kapatid, kailangan natin ng tulong? Of course, kanino pa tayo lalapit kundi sa Panginoon. So lumapit tayo po sa Kanya dahil alam natin na ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya. So kung ang lahat po ng bagay ay galing sa Kanya at kailangan din natin ng tulong, edi balikan natin siya. Kasi siya yung source of everything. Isn't it? Ganon din in literal.
Babalik tayo doon. O sino bang nagbigay sa'yo? E di babalik ka doon sa nagbigay sa'yo. No? Saan mo ba ito binili? E di babalik ka doon sa pinagbilhan mo. So, sabi diyan, lahat-lahat po ay ginawa ng Panginoon. Kaya kung anumang klaseng tulong ang kailangan natin, edi bumalik tayo sa Kanya. At kayang-kaya po niya tayong tulungan. Kaya kapatid, do not forget the word come this morning. Na pag narinig mo, napakinggan mo, the word come, ay meron at meron kang maiisip na mahalaga ang word na come. Number 8. Number 8 is that come to have full life. Come to have full life. Lumapit tayo para tayo po ay magkaroon ng buong buhay, kumpletong buhay. John chapter 10 verses 9 to 10. Sabi niya ulit sa kanyang banal na salita, in John chapter 10 verses 9 to 10, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. Kaya kung tayo po ay lalapit, papasok sa pintuan, pag King James sabi niya, I am the door. Siya yung pintuan, at ang sino man na papasok sa pintuan na yan, sa gate na yan, ay maliligtas. Ang gagawin niya, he will come in, papasok, lalabas. Pero makakamtan po niya pagpapala and find pasture. At alam natin, no, when you come in that door, there is protection. At yan po ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. At hindi lamang yan, sabi niya dyan sa verse 10. And verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sino po ang thief? Sino ang magnanakaw? Si Satan. At ang kanyang trabaho, no? Sabi niya dyan, he comes also. No? Dumarating siya. Lumalapit siya. Pero ang trabaho niya ay magnakaw, steal. Ilan na po ba ang ninakaw ni Satan sa buhay mo, kapatid? Hindi lang pera ang kanyang ninanakaw. Nagnanakaw din siya ng relasyon. Nagnanakaw din ng asawa. No? Marami siyang ninanakaw. Saan na ba yung ninakaw ni Satan sa buhay natin? No? Minsan ninanakaw niya yung iyong kagalakan. Ninanakaw niya yung imbis na magiging maganda ang araw mo, ginagawa niyang masama. No? Nagnanakaw siya. Kill. Pinapatay. No? Ilan na ba yung kanyang pinatay? Hindi lamang yung destroy, naninira. Minsan, employment natin, sinisira niya. Kasi yan ang trabaho po ni Satan. To steal and kill and destroy. Pero sabi diyan, I have come that they may have life. Praise the Lord. Dahil sabi ng ating Panginoong Jesus, I have come. Dumating ako, lalapit ako, para ikaw ay magkaroon ng buhay. At ang buhay na ito, and have it to the full. Amen. To the full. Para wala ka nang hahanapin sa buhay mo, kapatid. Magiging kontento ka. Kaya right now, dapat po ang status po natin, we become content sa buhay natin. Nagiging kontento tayo. Kahit na may pangangailangan. Pero kontento. Ito po yung maganda. Marunong na tayo makontento sa buhay natin. Kung ano yung nandyan, di okay lang. Kung wala, okay lang. Ibig sabihin, there is contentment. Hindi ka na naghahanap. Hindi ka tulad noon, ang dami-dami mong hinahanap sa buhay. Pero ngayon, andun yung contentment. Satisfaction. Dahil tunay po tanging si Kristo lamang po yung pwedeng magbigay sa bawat isa sa atin. At ang pangsyam natin, come and share your master's
happiness. Yan yung pangsyam natin. Come and share your master happiness. Matthew 25 verse 21. Sabi po dyan sa Matthew 25 verse 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Praise the Lord. Kaya mga kapatid, napakaganda. Kung dito nga lamang sa mundo, sa mga employers po natin, sasabihin, well done. Diba? Magpasalamat nga lamang yung employer mo sa'yo, tuwang-tuwa ka na. Kahit na minsan hindi ma-spelling yung kanyang ugali. Pero pag once na meron siyang positive comment, tuwang-tuwa, how much more ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Kaya mga kapatid, pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon. So nararapat lamang po ng bawat isa sa atin ay maging tapat. Maging tapat, kapatid. No? I-apply po natin ang pagiging tapat in every areas, aspect of our life. Maging tapat tayo even in our earthly master. Ganon din po na maging tapat tayo sa ating heavenly master. Dahil hindi po nasasayang yung katapatan pong ipinapakita natin sa buhay natin. Tatandaan mo yan, kapatid. If you are faithful in every areas, aspect of your life, there is reward. Meron siyang reward. At salamat sa Diyos dahil sabi ni Lord, I will put you in charge of many things. At hindi lamang yan, come and share your master's happiness. Napakaganda pong pakinggan, mga kapatid, na sasabihin ni Lord sa bawat isa sa atin, well done, good and faithful servant. Come and share. So, purihin po ang Panginoon dahil tunay na ganyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Kaya lumapit po tayo sa Kanya. Dahil kung tayo ay lalapit sa Kanya, lalapit din po ang Diyos sa atin. And our conclusion, isang up po muna natin para alam ninyo kung ano yung mga idudugtong ninyo. Kaya ang homework ninyo this morning, ituloy ninyo mag-aral sa salita ng Panginoon, saliksikin ninyo, and then dagdagan po ninyo itong ating 1 to 9. Sabi natin kanina, number 1 natin, come to the gospel. Number 2, come to the invitation. Number 3, come for repentance. Number 4, come for prayer. Number 5, come for rest of soul. Number 6, come for personal cleansing. Number 7, come for health. Number 8, come to have full life. Number 9, come and share your master's happiness. Yan. So, pwede ninyong dagdagan yan, yung aking mga number, pwede rin ninyong palitan ng numbers ninyo. Kasi kung tutusin yung number 9, pwede maging sa unahan. Kasi marami pa kayong idudugtong yan. Amen? And our conclusion, Revelation 1 verse 8. So, sabi po dyan sa Revelation 1 verse 8, sabi ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Kaya mga kapatid, ito po yung event na ating hinihintay, ang muling pagdating ng ating Panginoon. Kaya remain faithful, maglingkod po tayo sa Kanya ng buong puso't katapatan, upang sa ganun po, mga kapatid, makakapiling po natin ang Diyos pagdating ng takdang panahon. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na tunay nga po nandyan ka, Panginoon, na patuloy o God na kumikilos sa buhay po namin, maging sa aming kalagitnaan. Na kung amin nga pong titingnan, Panginoon, napakarami mo pong ginawa sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat, Panginoon,
Dahil nakilala ka namin, Panginoon, at nandyan, O God, ang mga pagpapala na patuloy na ibinibigay mo po sa bawat isa. Kaya, Panginoon, hawakan mo po ang buhay ng iyong mga anak. Huwag mo po kaming pababayaan, patuloy na palakasin, patatagin sa amin nga pong pananalig at pananampalataya sa iyo. At patuloy, O Diyos, na ang bawat isa ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po sa ating Diyos.